sa amakan ay siyamanbay. Kahapon, nasubaybayan natin ang mayamang tradisyon, makulay na sining, at nakabibighaning kultura ng mga kababayan nating Ibalbalan sa probinsya ng Kalinga. Hindi ba tunay na nakamamangha na sa kaitaasan ng mga kabundukan ng Cordillera Administrative Region ay may isang bayang patuloy na umuunlad, pero nananatiling matatag at buo ang paniniwala na ang mga nakagisna nilang kaugalian ay hindi kailangang maglaho kasabay ng pag-angat ng kanilang kabuhayan. At kahit urbanisado na ang kanilang pamayanan, ay napapanatili pa din nila ang likas na kagandahang ipinamana sa kanila ng inang kalikasan. Ngayong umaga atin namang bibisitahin ang lokal na pamahalaan ng Balbalan para alamin ang kanilang mga proyekto para sa kanilang mamamayan. Yes, that is true. Mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao, samahan niyo kami na muling maglibot dito sa malaparaisong bayan sa kabundukan. At kasama po ni Brian, ako po si Lian at ito ang Kahanga-hangang Pilipinas. At may suwitan. Hindi pa man kami nakakarating sa bayan mismo ng Balbalan, may nadadaanan na kaming mga isang proyektong talaga namang taas noon nilang ipinagmamalaki dahil tunay na kapaki-pakinabang ito, lalo na sa mga kabataang Ibalbalan na siyang magdadala sa kanilang bayan sa mas matagumpay na hinaharap. Ang dormitoryong ipinatayo sa siyudad ng Tabuk para sa mga kabataang Ibalbalan na papasok ng kolehiyo. Bago pumasok si Vice Governor Mangawang, si Mayor noon, ang itsura ng Balbalan when it comes to the education sector, napakapangit, napakababa ng literacy rate dito. Ngayon, nung nakita nila yun, nag-devise sila ng program kung paano ma-enhance o mapaganda ang education sector ng Balbalan. At iso yung construction ng dormitory sa Tabuk, ang na-conceptualize na program para sa mga estudyante para masigurado na pag yung isang estudyanteng taga-Balbalan ay pumunta sa Tabuk, ay nasa dormitory na yun, may security
sa part ng mga parents ng ng estudyante, at merong assurance na talagang nababantayan siya ay nag-aaral dun sa sa Tabuk. When I came in as mayor, there were projects started by the previous mayor in which I really have to complete. Since they were started, it will not also be fair if it will not push through to be completed. Say for example, the dorm at Tabuk for Balbalan constituents, I can say na malaking bagay yon para sa mga taga-Balbalan dahil it will eventually be cheaper for them to stay in the center of Caliga, staying at the dorm other than renting in other places. Napakahalaga kasi sa pamunuan ng Balbalan ng edukasyon. Dumating kasi sa punto noong early year of 2000 na pumangatlo sila sa pinakamahirap na komunidad sa probinsya ng Kalinga. Kaya naman isinusulong nila ang importansya ng edukasyon para tuluyan ng masugpo ang kahirapan. Naniniwala sila na pag sa isang pamilya meron isang membro ng pamilya na nakatapos ng pag-aaral, yung nakatapos na yun ang magiging susi para maiahon ang pamilyang yan sa poverty o kahirapan. Ang dormitoryong ito sa Tabuk ay pinamamalaanan ni Mrs. Adela Asiba. Kaya nitong i-accommodate ang 120 estudyante. Bukod ang kwarto at palikuran ng mga babae at lalaki, mayroon ding kusina kung saan pwede silang magluto. 500 piso kada buwan ang renta ng bawat estudyante sa Balbalan Dormitory. Isa din sa ipinagmamalaki ng Balbalan ang kanilang market center na sentro ng kalakaran sa kanilang bayan. And the public market, yung mga yon ay nagawa na without having to take a loan from the government. And eventually our gymnasium will come up. It will again be purely coming from IRA, progressive type, so that we don't have to take a loan. Isa ang palengking ito sa mga produkto ng magaling at matapat na pamamahala ng lokal na pamahalaan ng Balbalan. Ang pondong ginamit sa pagpapatayo nito ay nagmula pa mismo sa savings ng munisipyo mula sa estratehiyang kanilang inumpisahan pa noon na kung tawagin ay right financial management. Makeshift lang ang pwesto ng mga vendors, tapos hindi pa siya rinerentahan pa. Ngayon bumili yung LGU ng lot exclusive for the market center. Tapos yung concept noon, bakit ganun na malaki, tapos may mga kompleto siya sa may wet sections, kompleto sa mga sections na dapat i-offer ng isang market. Ang plano kasi niyan, kasi may 14 barangays ang Balbalan. For every barangay, meron silang one barangay, one product program. Ngayon, doon sa market center na yon, doon nila i-market or doon nila ibebenta yung OPOP nila, yung one barangay, one product program nila. O kahit hindi exclusive yun sa one barangay, one product nila. Kahit anong mga pwede nilang ibenta doon, doon nila ibebenta. Kaya naman sa aming pagbisita sa Balbalan Market Center, hindi namin pinalagpas ni Brian ang pagkakataong silipin kung ano-ano nga ba ang mga produktong maaaring mabili dito. At sa aming pagbabalik, sama-sama nating silipin ang mga produktong Balbalan Pride.
Kung ikaw ay nasa probinsya ng Kalinga, lalong-lalo na sa bayan ng Balbalan, hindi maiaalis at maiwawaglit na hindi pag-usapan ang kanilang mga katutubong mga produkto, katulad nitong tambo na talaga namang ipinagmamalaki at napakatibay. Ang mga materyales na ginagamit para po makapagawa ka ng isang matibay at magaling at maganda na tambo, at ganun din itong mga lalagyanan ng mga wines. Ito naman po yung ginagawa ni Kuya, flower vase. Okay. Oo. Yan po ang mga materyales na ginagawa po. Ang tawag po doon ay nito at mga ratan. Mga ratan. At hindi basta-basta po ito ginagawa dahil lahat ito ay mano-mano. Walang machines na kailangan gamitin. Lahat po ay mano-mano. So lahat na nakikita natin dito ay nanggaling sa kamay nilang dalawa. Hindi na din namin sinayang pa ang pagkakataong subukang gumawa ng ilan sa mga produkto nila, gaya ng tambo at flower vase. So makulit dahil gusto ko magpaturo kay Kuya. Ito, pa isa-isa lang. Marami pa po kayong aabangan sa pagbabalik ng Kahangahangang Pilipinas. Maraming oportunidad ang dumating para may pagkakitaan ang mamamayan ng Balbalan dahil sa market center. Nagkaroon kasi ng programa ang lokal na pamahalaan para sa kabuhayan ng kanilang mamamayan na hindi nangangailangan ng malaking puhunan dahil sa lugar nila mismo matatagpuan ang mga materyales na kanilang kakailanganin. Our role here, the support of this local government unit, is that we are giving capability trainings to our respective constituents, considering that we are endowed with many natural resources ready to be tapped so that it will augment the income of the poor families in this municipality. Aside from that, we are also giving financial assistance to start a little project, like for example, the pottery, the jewelry, and the basket making. Dahil gusto din naming makita ninyo kung papaano ginagawa ang iba pang mga produktong ipinagmamalaki nila dito sa Balbalan, amin silang sinadya para maituro sa atin ang proseso ng pagbuo ng mga ito. Gaya na lamang ng mga palayok o banga na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Ang clay o putik na kanilang ginagamit sa pagbuo ng banga ay galing pa sa Barangay Balbalasang. Magandang klase daw ito dahil mas matibay at mas magandang imolde ang uri nito. Binabayo muna nila hanggang mapino ang natuyong clay o putik. Sasalain ang dinurog na tuyong putik para siguradong pino ang texture nito. Lalagyan ng tubig para maimolde tsaka mamasahin na parang dough. Muli itong babayuhin para mas pino ang texture bago iforma. Kumuha ng clay ng naaayon sa gustong sukat na gagawing palayok.
molde na ito gamit ang bontok o batong pamukpok para magkaroon ng bunganga ang palayok. Ipatong sa plato ang binutasang molde para mas madali itong kortehan gamit ang pamatpat. Kortehan na ang bunganga ng palayok gamit ang lapidyas o kapirasong tela. At kapag nabuo na ang palayok, patuyuin ito sa araw o kaya na may sa hangin. At kapag medyo tuyo na, hampas-hampasin ang palayok gamit ang pikpik o palo-palo para mas maging bilog at pantay ang hugis nito. Gagamitan din ito ng ujit para kuminis naman ang pinatuyong palayok. Tsaka ito idadaan sa gova o paraan ng pagluluto sa palayok para mas maging matibay ito gamit ang mga natuyong sanga ng kawayan. Babarnisan na ito at muling patutuyuin bago nila pintahan para magkaroon ng design. Nung bata pa ako, nanonood ako ng pottery makers na kagaya ng mga kababaihan, kaya ng nanay ko. At saka sa pamamagitan ng panonood, natuto akong gagawa din since elementary pa ako. At saka hindi basta-basta lang na makagawa ka ng ganito pag wala kang interest. Kailangan may interesado kang gagawa ng ganito. Kailangan na creative ka at saka mag-imagine para ma-imagine mo ang design at saka sa paggawa ng iba't ibang design. Pag wala kang interest, hindi ka makabuo ng ganito. Bukod sa napapanatili nila ang kulturang minanapan nila sa kanilang mga ninuno, malaki din ang naitutulong nito sa kanilang kabuhayan. Income generating namin. Pagkatapos ang farming namin, ito ang susunod na paraan para makapag-income kami. At kung hanggang kailan mananatili ang tradisyon sa paggawa ng banga sa kanilang bayan. Nung maid kami, yaton banga hintala lang, aji na maid, tatawijon di aanak mi. Kung ang mga kababaihan sa Balbalan ay abala sa paggawa at pagpapanatili ng industriya at tradisyon ng kanilang banga, ang mga kalalakihan naman dito ay nag-uumpisa pa lamang sa industriya ng paggawa ng alahas sa tulong ng livelihood program ng lokal na pamahalaan. Natuto kaming gumawa ng halas sa tulong ng taga-munisipyo na tumulong sa amin na mag-training ng jewelry makers dito sa Barangay Talalang. Tulad sa mga kababaihan, nakakadagdag din sa kanilang pang-araw-araw na gastusin ang kinikita nila sa paggawa ng alahas dito sa kanilang barangay. Nakatutulong din po itong paggawa namin ng sing-sing sa mga pamilya namin. Sa konti-konting kinikita namin sa paggawa ng jewelry, meron kaming ginagamit sa hanap buhayan namin. At syempre, ipinakita din ni Kuya Bong sa atin ang proseso ng paggawa ng singsing ng mano-mano. Una, tunawin muna ang metal na gagawing alahas gamit ang blue torch. Kapag natunaw na, ibuhos ito sa pormahan o molde. Sunod itong ilagay sa laminador para ma-flat ito bago maging singsing. Bilugin na ito na parang singsing, tsaka ipitin sa gato para malagyan ng design. At yun na, may singsing ka na. Hindi imposible ang pag-unlad, lalo na sa taong nagsusumikap. Kung ang ginto ay kayamanan, ang putik ay maituturing namang buhay sa bayan ng Balbalan. Dahil sa bawat banga na kanilang hinuhubog, kasaysayan, kultura at sibilisasyon naman ang kanilang patuloy na itinataguyod. Kayo ang nagpapatunay na ang putik ay kumikinang di na parang ginto. Dalangin namin ang mas matagumpay na hinaharap at sana'y makasama kami sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Mga kababayan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, ako po si Lian at ito ang Kahanga-hangang Pilipinas. Oh, oh.
kababayan, karunungan, karangalan, hindi mo matatawaran. Likas ang kayaman